Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, July 28 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Patuloy pong pag-monitor natin dito po sa habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kaya din titignan natin sa may bandang silangan kung may panibagong bagyo nga ba na papasok sa mga susunod po na mga araw. Pero bago natin simulan, huwag yung kakalimutan na i-like at i-share yung update natin para malaman din ng mga kababayan natin ang lagay ho ng ating panahon. So ngayon, unahin na muna natin. Naglabas po ang Pag-asa na tinatawag po natin na forecast weather condition. Dahil kung makikita ho ninyo, sa ngayon ho ay aktibo pa rin po ito pong habagat o southwest monsoon na nakakaapekto po ngayon sa ilang bahagi ho ng Ilocos Region, kasama po ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Yan po mga lugar na yan dyan sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayong araw po ng Martes, lalo na po sa hapon at sa gabi, asahan po natin ang mga scattered rains and thunderstorms o yung kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog po at pagkidlat. Sa Metro Manila naman po, ilang bahagi po ng Cordillera Administrative Region, dares po ng Mimaropa, kasama po ang Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas ay makakaranas din po ng epekto ng habagat o southwest monsoon. Kaya lalo sa hapon at sa gabi, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko, especially ito pong kanlurang bahagi ho ng ating bansa, mag-ingat po tayo sa banta po ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas kapag nagkaroon po ng mga pag-ulan dulot po ng habagat. Gayun din, titignan natin kung may panibagong banta ba ng bagyo na madedevelop o mabubuo sa mga susunod po na mga linggo, lalo na po sa first week po ng August. Sa inilabas ho ng Pag-asa na tinatawag po natin na forecast weather condition o ito pong tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, may posible pong mabuo na sama ng panahon o bagyo dito po sa may bandang silangan po ng ating bansa. Yun ho isa pagitan ng July 27 hanggang sa Agosto. Sa ngayon, hindi pa ito nakikita sa ating weather system, bagamat medyo malayo pa. Yun po ay hindi naman nakikitang papasok o makakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa pagitan naman po ng August 3 hanggang sa August 9, yung sama ng panahon o bagyo na mabubuo po sa labas ng ating bansa, hindi nakikitang papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Magkagayon man, kinakailangan pa rin po natin maging alerto at maging handa. Ang habagat po, kaya po patuloy itong nakakaapekto. Simula ho kasi nung pumasok yung bagyong Quiapo sa ating PAR, hinatak nito itong habagat at kumalat yan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Makikita nyo naman, ito po yung ulap ng epekto ng habagat o southwest monsoon. Nagkaroon yan na tinatawag na rapid intensification. Kadalasan po ang habagat nagpapaulan sa bandang hapon po at minsan inaabot pa po yan hanggang sa gabi. Nalalabing bahagi ho ng Luzon, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, mag-ingat din po tayo sa banta ng mga local thunderstorms. At ang local thunderstorm po, madalas po yan sa hapon po at sa gabi nagpapaulan. At meron po tayong dalawang kategorya. Meron pong mahinang thunderstorms, meron pong malakas o yung severe thunderstorms na nagpapaulan po ng 1 hanggang sa 2 oras. Maging alerto tayo. So ganito po ang mangyayari kapag wala pong bagyo na pumasok sa loob po ng 3 hanggang 5 araw, mangyayari po dito ay hihina ng hihina ito pong habagat o southwest monsoon at mangyayari yung tinatawag po natin na monsoon break. Kapag nangyari po ang monsoon break, papasok naman ang malinsangang hangin o mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Yun po yung tinatawag natin na easterlies. Doon, wala tayong mararanasan ng mga pag-ulan at magiging maalinsangan ng panahon. Pero once na may panibagong bagyo na pumasok po sa loob ng ating PAR, asahan po natin na magkakaroon ulit na tinatawag na unti-unting paglakas ng habagat sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon pong first week po ng August, inaasahan po na 2 hanggang sa 4 na bagyo ang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. First week ng August hanggang sa matapos po ang buwan ng Agosto. Pero ito po, yung panibagong bagyo po na posibleng mabuo, pumasok sa ating PAR, tatawagin po itong bagyong Luis. So sa ngayon, hindi naman natin may consider yung mga bagyo na yan na papasok sa ating PAR kung malalakas pa o may hina. Pero bibigyan ko po kayo ng idea. Pagka may hinang bagyo, pasok po yan sa tinatawag natin na tropical depression, tropical storm, at
severe tropical storm. Pag malakas naman po na bagyo, yung category 4 at category 5, yan naman po yung typhoon at super typhoon category po na bagyo. Sa ngayon, araw po ng Martes, sa parte po ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga pag-uulan bandang hapon lang po. Kailangan maghihanda tayo o galayin nyo po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugso po ng mga pag-uulan in case magkaroon ng epekto itong habagat, gayon din ang mga localized thunderstorms. So ayan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon muli. Ito si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw ng Martes. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.